Itatanong ko lang po, yung sa translation ng Gawa 20:28, Iglesia ni Cristo, pag nagbabasa po ko ng Biblia, karamihan Iglesia ng Diyos. Alam mo kapatid, kaya nga ang ginagamit ninyo yung lamsa. Yung lamsa na hindi naman kasintibay ng mga Greek at Hebrew Bible. Alam naman natin ang maraming mga Biblia na mga original manuscripts were written in Greek and also written in Hebrew. Ang pinakamatatandang Biblia sa mundo ngayon were written mostly in Greek. Kagaya nung mga oldest manuscripts of the Bible, which is the Oxyrhynchus Papyrus, the Codex Sinaiticus, the Codex Vaticanus. Yan ay mga pangunahing mga Bibliang written in Greek. Ang mga Bibliang written in Greek, ang nakalagay, Church of God, which He hath purchased with His own blood. Ang sabi sa Tagalog, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang pilosopiya dyan, wala naman kang dugo ang Diyos Kaya dapat dyan, iglesia ni Kristo dahil siya ang meron sariling dugo. No? Pamimilosopya yon. Kasi ang nakasulat, iglesia ng Diyos na binili niya. Ang tinutukoy nung niya, hindi ang Diyos. Ang tinutukoy yung bumili na si Kristo. Binili niya ng kanyang sariling dugo. Bakit binili niya ng kanyang sariling dugo ang iglesia ng Diyos? Kasi mahal ni Kristo ang iglesia. 5:23 ng Efeso, kapatid na Daniel. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Kung paano yung lalaki sa babae, inuutusan ng Diyos na umibig sa kanyang asawa, siya ang pangulo ng kanyang asawa, gano'n naman si Kristo, pangulo ng iglesia, na iniibig naman niya ang iglesia bilang kanyang asawa. Yung iglesia at si Kristo, kumakatawan sa mag-asawang espiritual na pinagsama ng Diyos. No? Basahin natin ang 5:30 ng Efeso. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Ayan, si Kristo at ang iglesia, parang lalaki at babaeng pinagsama ng Diyos. Ang tunay na kahulugan ng salitang iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikisama sa kanyang asawa, ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito'y dakila. Ang sinasalita ko'y ang tungkol kay Kristo at sa iglesia. Kaya ang magkaisang laman, si Kristo at ang iglesia, parang lalaki at babae pinagsama ng Diyos. Ayon sa hiwagang itinuturo ni Apostol Pablo. Ngayon, lalabas dito sa sinasabing itong hiwaga ni Apostol Pablo, hindi si Kristo ang may-ari ng iglesia. Bakit? Ang may-ari, yung nagtali kay Kristo at saka sa iglesia. Ang iglesia talaga sa Biblia, iglesia ng Diyos. Sino ang ulo? Si Kristo. Alin ang katawan? Ang iglesia. Kaya iglesia ni Kristo. Maling konklusyon. Bakit? Ang may-ari ba ng katawan yung ulo? Basahin natin sa Efeso 2:16. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Pinagkasundo silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Ang Diyos ang may-ari ng katawan Siya nga ang pumorma nun Mula yung ulo, pati yung body, ang nagporma nun ng Diyos. Unang Korinto 12:28.
At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Yun, maliwanag. Ang bumuo ng katawan, kaya ang tawag ni Pablo, katawan sa Diyos, kasi ang bumuo ng katawan, ang Diyos. Pwede mo masabihin, katawan sa tao. Nakasalat sa Biblia, katawan sa Diyos Ang may-ari ng katawan ng Diyos. Siya nga ang bumuo ng structure Nilagyan niya ng ulo yung katawan at yun ang tinatawag ngayon na iglesia. Ang iglesia ay ang katawang may ulo. Hindi katawan lang, kundi ang tunay na iglesia sa Biblia, ang katawang may ulo. Ang ulo si Kristo, ang may-ari ay ang Diyos. Ang kabuuan ng katawan mula sa ulo hanggang sa paa ay ang Diyos ang may-ari. Kaya iglesia ng Diyos. Yun ang lohika ng Biblia. Yun ang konteksto ng buong Biblia, kapatid. Na ang may-ari ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Basahin natin ang Hebreo 3:4. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Nagtayo ng lahat ng bagay, lalo na ang iglesia ay ang Diyos. Nung sabihin ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia, kaninong salita yung itatayo ko aking iglesia? Basahin natin ang 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Ang ginagawa at sinasabi ni Kristo may kinalaman sa utos, ang Ama ang nagbigay nun. Salita ng Ama yon. Mula pa sa panahon ni Moises, yun na ang hula kay Kristo. Deuteronomio 18:18. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Kita mo, lalagay ko, salita ko sa propeta na yon. Ang tinutukoy dyan si Kristo Palilitawin ko isang propetang gaya mo, Moises, sa gitna ng iyong mga kapatid. Ilalagay ko aking salita sa bibig niya. Sino ang kinatuparan niyan? Gawa 3:22 at 20. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Ang propetang yon na tinutukoy ni Moises ay si Kristo Jesus. Lalagyan ng Diyos ng kanyang mga salita sa bibig niya. Kaya kung mapapansin mo, kapatid na proseso, nung sabihin ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, yung salita na yon, salita ng Ama yon. First person, sinasabi ko sa iyo. Yung first person na nagsasalita, sinasabi ko sa iyo. Pedro, second person si Pedro. Na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, third person na yon, itatayo ko ang aking iglesia. Salita ng Ama yon. Bakit? Sa ibabaw ng batong ito. Kasi kung si Kristo nagsasalita nun, dapat sabi niya, isasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ako, itatayo ko aking iglesia. Sana ganun, Hindi. Ang nagsasalita bilang first person, ang Ama. Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, third person, second person si Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Ang tawag ng mga apostol, iglesia ng Diyos Yung sinasabi sa Roma 16:16, hindi naman opisyal na pangalan yun Hindi opisyal na pangalan yun. Plural nga yun Wala naman sa English na Church of Christ Nakalagay, Churches of Christ, mga iglesia ni Kristo. 16:16, basahin natin ang Roma, kapatid na Daniel. Magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo.
Ayon, lahat ng mga iglesia ni Kristo. Hindi naman pangalan na opisyal yun dahil plural Lahat ng mga iglesia ni Kristo. Asan ba yung mga iglesia ni Kristo na bumabati sa Roma? Basahin natin sa Galacia 1:22. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Doon, ang mga iglesia sa Judea, yun ang pawang kay Kristo. Iglesia sa Judea. Alin ba yung iglesia na nasa Judea? Ano? Na pawang kay Kristo. At ano ang pangalan nun? Basahin natin ang 8:1 ng Gawa. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Kung pag-uusig na nangyari sa Jerusalem, nangalat ngayon yung mga alagad, napunta sa Judea, napunta sa Samaria. Ayun, maliban na lang sa mga apostol. Ano ba yung iglesyang nangalat? Napunta sa iba-ibang lugar. Ang iglesia ng Diyos, hindi iglesia ni Kristo. Bakit? Iglesia ng Diyos sa Corinto. Iglesia ng Diyos sa Thessalonica. Iglesia ng Diyos sa Judea. Pero yan, pawang kay Kristo. Ibig sabihin, nasa ilalim ng administrasyon ni Kristo. Kasi si Kristo ang ulo ng iglesia. Pero para sabihin mo, ang may-ari ng iglesia, si Kristo mismo, hindi. Ang may-ari ng iglesia, yung Diyos na nagporma ng iglesia. At siya rin ang nagtayo. Nung sabihin ni Kristo, tatayo ko aking iglesia, salita ng Ama yun, lumalabas lang sa bibig ni Kristo. Kaya nang isulat ng ebanghilistang si San Lucas, yung salita ni Pablo, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos. Bakit iglesia ng Diyos? Ang Diyos talaga may-ari nun na binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Yung salitang binili niya, hindi na tumutukoy sa Diyos yun. Ang tumutukoy na ron, yung kay Kristo, binili niya ng kanyang sariling dugo. Si Kristo naman talaga ang bumili ng dugo sa iglesia. Basahin natin ang Apokalipsis sa 5:9. At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binilin mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Tamo binili mo sa Diyos. Kanino mo binili? Sa Diyos. Kaya sa Diyos talaga yun Kaya nga, iglesia ng Diyos, binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo Kaya nga naging iglesia ni Kristo kasi binili na ni Kristo. Ay, mali ka ako, logic mo. Halimbawa, bumili ka ng talaba, nung bilin mo ba ang tawag na Pedro? Ang tawag doon, talaba ni Pedro. Di ba? Di naman nababago ang pangalan ng binili mo Nalalagay lang yung pangalan mo. Diba? Bumili ka ng aparador. Anong tawag na yun? Pedro na yung aparador? Hindi. Aparador ni Pedro. Kasi ikaw nga bumili. O, di ba? Kaya sa Biblia, binili mo sa Diyos, di iglesia ng Diyos. Binili niya ng kanyang sariling dugo. Napailalim ngayon sa pamamahala ni Kristo. Kaya ang iglesia ng Diyos, tinatawag sa Biblia, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. No? Hindi iglesia ni Kristo. Basahin natin ang 2:14 ng unang Thessalonica. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. So, ang iglesia ng Diyos pa rin, hindi iglesia ni Kristo. Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Kasi yung mga iglesia ng Judea, pawang kay Kristo yon. Yung iglesia ng Judea na pawang kay Kristo ang bumabati sa mga taga-Roma ng banal na halik. Anong pangalan nun? Iglesia ng Diyos na pawang kay Kristo. Iglesia ng Diyos nasa Judea kay Kristo Jesus. Hindi nawawala yung pangalang Iglesia ng Diyos. Sana intindihan mo kapatid na proseso, Pinalulungkot ko lang na wala tayong maraming masyadong oras para liwanagin ko sa iyo ang maraming bagay tungkol dito. Wala tayong maraming masyadong oras para liwanagin ko sa iyo ang maraming bagay tungkol dito. At inaanyayahan din po kita sa ating mass indoctrination.
Makinig po kayo ng doktrina, pagkumparahin nyo lang. Sana loobin ng Diyos, kapatid, na proseso, maintindihan mo ang ibig kong sabihin.